buhay, iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng nakosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat ng sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Hi! Si Yorme po. Hoy, magandang gabi sa inyong lahat. Nga pala, tawagin niyo na lang akong Isko. Ngayon, nandito tayo sa aming studio dahil magbabalik ako sa aking first love, entertainment. At nandito tayo sa Scott Media Production Studio sa BGC Taguig. Samahan niyo ko, itour natin tong aming munting studio. Halika! Nandito tayo sa dalawang space namin. Una, itong podcast room for your audio streaming and video streaming. Ito naman yung aming editing room for your editing needs. At ang aming workplace, what you call open concept. Ito yung aming mga staff. Dito sila nagtatrabaho para sa aming mga kliyente. At dito naman, ang opisina ng mga anak ko. Dito sa kanan, yung aming Studio A. Dito gagawin yung aming show. At alam nyo ba, pilot ko ngayon. Matutuwa kayo sa aming first guest. Halika, samahan ninyo ako. Panoorin natin ang Discovery Night. Umpisaan na natin guys. Iba ang feeling ng first. Gaya nito. First episode. Kailangan memorable. Parang first crush, first love, first movie. Basta first, hindi makakalimutan. Kaya naman, para sa ating buhay namanong pagtatanghal ng Discovery Night, makakasama natin ang isang pinakabigating aktor na meron ng Pilipinas. Please welcome Mr. Coco Martin. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank you for spending time. I know you're very busy. Lalo na sa mga panahon na to. May bago siyang show. Mamaya pag-uusapan natin. Welcome. Thank you. Sa Discovery Night. O, kamusta ka? Okay naman. Sobrang pagod kasi kakatapos ko lang gawin yung pelikula namin ni Jody, yung Love You With An Accent, and nag-shooting pa kami sa Amerika. Umikot kayo sa mundo para magpasalamat sa mga viewers, followers, supporters ng pinakamahabang teleserye yatang napanood ko sa Pilipinas Ang Probinsyano. Tama ba? Oo. So pinuntahan yung mga kababayan natin sa Amerika. Sa Amerika. Sa San Diego. Sa Hawaii. Hawaii, oo. Alam mo, bilib ako sa'yo. Ito, alam mo, mga kababayan, si Coco, mabilidad to. Kasi, Chris ko, nanginayang kasi ako. Actually, bago pa matapos yung Probinsyano, sabi ko, anong gagawin ko pag tapos na yung Probinsyano? Kasi na-expect ko, matagal ulit akong gagawa ng teleserye. 7 years. Alam ko, magpapahingahin ako. 7 years, di ba? PO1 ka ba nag-umpisa? General ka na ba ngayon? Hindi umabot Sa haba. Pero congratulations So going back, yun. Ayun nga, akala ko mahaba-habang pahinga.
Kasi hindi ako sanay talagang nagpapahinga. Nangihinayang ako sa oras, sa oportunidad. Kasi, sabi ko nga, Presko, di ba tayo, alam natin yung buhay ng wala. Di ba? Yung, lalo na pag nagsisimula kayong struggle, di ba? Yung mga panahon na extra ka pa lang. Dati kasi minsan, may extra ka ngayon, 6 na buwan, wala. Kumbaga yung gutom, saka yung oportunidad, lagi kong minahanap. Nangihinayang ako sa time kung anong gagawin ko. Hindi naman ako sanay nagbabakasyon. Sinabi ko sa management sa ABS na baka after ng probinsyano, pwedeng puntahan natin yung mga kababayan natin. Kasi 2 years, halos hindi kami nakapag-show, hindi kami nakita yung mga kababayan natin, mga OFW. Sabi ko baka pwedeng magpasalamat tayo. Naganap sila ng lugar na alam namin na miss kami ng mga Pilipino doon. Sabi ko, anong gagawin ko nung mga araw nun? Kasi 1 buwan nilatag nila, 1 month ako mawawala. Sabi ko, hindi naman araw-araw may show. Sabi ko, sayang. Sabi ko, gawa ko na kaya ng kwento habang nandun ako. Mga isang tuhog na lang. Iba talaga, no? Pagka galing ka sa wala. Hindi mo... Yung maximize yung lahat. Time. Oo. Kasi sayang eh. Kasi alam ko naman, case ko, di ba, tayo. Alam naman natin na lahat to matatapos. Di ba? Para sa akin kasi, gusto ko pag wala na, tapos na lahat, di ba? Yung masasabi ko sa sarili ko, balang araw, pagtanda ko, nung panahon ko, wala akong inaksayang pagkakataon at oras. Kasi talagang lahat eh. Kasi habang bata. Saka yan, yung pagbibigay ng pahalaga. Ako kasi naniniwala ko, pag-aral ka, good. May nagpakadalubhasa ka, very good. Maabilidad ka, nako, sobrang good. But at the end of the day, siyempre, yung Diyos, yung kaloob ng Diyos, tulad niyan, yung sa'yo, di ba? Galing ka sa, Novaliches. Novaliches lang tayo. Batang Novaliches to. Batang Nova. Batang Nova. Layo po pagka binahe mo eh. Ako, nung araw, pumupunta ako dyan sa lugar ninyo, Tondo, sakay ako ng, Juan-Luna, Moriones. 1 Luna atras. Tapos 1 Luna atras, Blooming Treat. Tapos Novaliches. 3 sakay yun. Ako naman, baliktad. Nung bata kami, dahil taga Novaliches kami, ang mother side ko, mga lolo ko, taga Tondo rin, Balot. Taga Tondo. Balot. Broken family nga kami. Pag nag-aaway na tatay ko, layas kami, bit-bit kami 3 anak. Lipat bahay. Tira kami dyan sa Balot. Tapos yun, tatandaan ko nun yung bahay ng lolo't lola ko. Iskinita talaga. Tapos, di ba yun, walang mga CR. Yung duka, ganun talaga, kumbaga. Pero sobrang bata ako nun. I think hanggang ako nun, 9 years old. Layas, ganun punta ng Parang pareho kami. Si Coco, Novaliches, pag away yung parents, Tondo. Alam mo ba't ako napupunta sa, Novaliches? Sa Balintawak, Novaliches. Yung unang pamilya ng tatay ko, taga Balintawak naman. Kasi second family kami. So, pagpupunta ako sa Airpat, yun naman ang biyahe ko. Tapos, shoutout sa mga taga Balot, Tondo. Batang Tondo, Batang Balot. Pero ang talagang, ang lesson is yung pagbinigyan ka ng pagkakataon, pahalaga mo eh. Actually, siyempre, pag yung struggle days mo, pag bata ka, ba't ganito? Bakit walang oportunidad? Daming tanong, no? Pero kung hindi ko pinagdaanan lahat yun, kung nagkaroon ako ng perfect family, maayos mga magulang ko. O marami ang buhay. Hindi ako ganito. Hindi ako ganito mag-isip, hindi ako ganito dumiskarte. Nung bata ako, siyempre, ito na yun, maraket-raket ka. Pinaka ko nun, hindi ako natuto mag-English talaga. Yun yung naging struggle ko na malaking. Kumbaga, ito yung masasabi ko sa iyo. Coco, di ka nag-iisa. Dalawa na tayo. 75 ang grade ko sa English eh. But the thing is, alam mo, minsan yan sa buhay, marami kang tanong, bakit wala ako nito, bakit wala ako niyan. Pero yung pala talaga, inilalaan sa iyo. Na may dahilan. May dahilan. Kaya kung bakit, napahaba mo yung probinsyano eh. Di ba, ang lifespan talaga ng teleserye, the most 4-5 season, pero 7 years, 7 years. Tingin ko kaya mo napahaba yun. Kasi sinare mo yung life experience mo, yun din naman ang nararanasan ng ibang mga kababayan natin. Para sa kalaman nyo, nagdidirect po si Coco ng probinsyano. So makikita mo yung transition ng ang probinsyano. Yung mga istorya doon, halos istorya ng
mga kababayan natin Pilipino. Ng mga normal na Pilipino. Hindi ko nga inaakala, Chris, ko na ano eh. Kasi, nung nagsisimula ako, maano na ako eh. Yung, ang daldal ko. Madaldal ako eh. Yung, pag meron akong naiisip o na ano, hindi ko mapigilan yung sarili ko. Binubokal ko siya. Nasabi kong ganun. Tapos nung nagsisimula, kung hindi alam ng mga tao, ikaw ang una-unahan ko nakasama sa teleserye. Yes, Ligaw na Bulaklak. Ligaw na Bulaklak. Doon tayo sa ABS. nagkasama tayo, yes, di ba? So... Actually, ang kwento ko kasi, di ba nasa Indie ako? Tapos nung pumuputok na ako sa Indie, malaban na ako international, ganyan-ganyan. Alam mo, bago ba tuloy yan yung indie po, yan yung masahista. Gusto ko lang i-share sa inyo na yung style na yon, na nag-uumpisa rin ako sa showbiz, kaya ako may picture na kananyanga. Pero, yun yung sinasabi ko, kaya kami ni Coco ang dami namin similarity. I don't know kung na-experience mo to may gagawin kang eksena. Siyempre, ikaw naman, wala kang tsape, pera. Gusto mo, hindi. Gusto ko, hanap buhay eh. Di ba? Kahit ano, gagawin mo. Kaya lang, may mga bagay na... Parang sa loob mo, hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kaya, di ba? Ikaw, naka-experience ka na gano'n. Yung first movie namin ni Kuya Alan, yun nga, masahista. Siyempre, nung in-offer sa akin yun, ni Perdi Lapus, sabi niya sa akin gano'n, nakita niya ako. Nag-aartista, di ba? Siyempre, pag nag-aartista ka, binibit-bit ka ng manager mo. Kung saan baka sakali na may proyekto, di ba? Tapos, yun nga, kung nakita ako, sabi sa akin gano'n ni Perdi Lapus, sabi niya, uy, alam mo, may concept ako bagay sa'yo, gano'n-gano'n. Laking ano na ito, potential laban abroad. Abroad, yun yung gusto ko, makapagtrabaho abroad. Sabi niya, ano pong sabi niya, masahista. Naisip ko agad yung mga nagmamasahe sa mall, yung mga bulag. Kaya ko yan, masahe lang, bubulag-bulagan ka lang. Ito na, sinushoot na namin ngayon. Yung masahista pala yung sa mga gay, Tapos ito na ngayon. Ito na. May kakibat na ligaya. Ibang masahista pala. Tapos ito na sinasabi mo, Kesko, yung labag sa loob mo, pero wala kang magawa. Laking lola ko nagpalaki sa akin. Di syempre pag laking lola ka, medyo conservative kahit pa paano yung pinag-ano mo. Eto na ngayon. Nung pumasok ako sa indie films, kailangan kong makipag-talik kay Kuya Alan. Pero, tinan nyo so laking lola ka, pero ang hindi nila alam, yung ang palayaw ni Coco, Deng. Deng. Yung ang tunay mo pangalan, 'di ba, Coco Martin. Parang ako, Isko Moreno, Francisco Dumagoso, ganyan. Rodel Pacheco. Nasyanseno. Ang hirap ng ang hirap banggitin. Lagi yung teacher ko, spelling. Ganun lagi ang binubyo ko ng bata ako. Alam niyo mga kababayan hindi ko alam kung yung buhay ni Coco, salamin ng buhay ko. Kasi yung alam ko rin, galit na galit din yung teacher ko. Na, dumagoso po. Ang hirap din bigkasin. Maraming nagkakamali ng spelling. But nakaranas ka ba nung yung tupada, tapos bigla magsusuntukan yung mga tao? Ako tambay ako ng bilyaran. Saka tindahan talaga. Ako balutan. Ako pool. Pool. Nagpo-pool din ako. Ano pool ka rin? Di ba? Bulletin! Tama ba ako? Gusto mo mag-aral kasi gusto mo maging OFW? Oo. Gusto mo mag-abroad? Gusto ko talaga Paano yan? Gusto ko maging seaman. Kasi... Di ba? Di ba, Kesko? Yun naman. Hindi kasi alam mo bakit pareho tayo. Kasi pag galing ka sa hirap, yan yung basic eh. Pag nag-seaman... Pag babae ka, Japan. Oo, Japan. Pag lalaki ka, mag-Saudi. O mag-seaman ka. Oo. Yun ang di ba? Parang, alam mo agad na, pag nag-seaman ka, makakapag-abroad ka, ganyan. Magiging bato bahay mo. Tapos lalagyan mo ng angkla. Yun yung pamantayan nun eh. Sabi ko, ganun talaga eh. Pagka galing ka sa wala, naghahanap ka ng mabilis ng pag-angat. Pag mabilidad ka, aral ka ng sa Don Bosco. Sa amin sa Tondo, may Don Bosco, aral ka ng welding, machine shop. Tapos punta ka ng Saudi. Kasi maraming kailangan welding. So gusto mo maging seaman kasi ang gusto ko rin maging kapitan ng barko. Ako cook. Para kang tatay ko. Kasi lola ko talaga, magaling magluto. Sa totoo, takilyera siya sa Sabungan, sa Laloma. Pero dahil, siyempre, pakikisama, ang ginagawa niya, yung mga boss niya, nilulutuan niya. Nagustuhan siya ng boss niya na tagaluto. Siya nagluluto ngayon, kahit wala siya sweldo sa pagluluto,
Sa pakikisama, yun ang inano. Tapos nung kumikita-kita siya, ang ginagawa niya, nagpapa 5-6 siya sa lahat na nagtitinda doon. Pati sa mga magbabal. Basta sa lahat. Lahat ng pagkakakitaan. Papabali. Papautang. Ngayon, dumating yung point na ako yung nutusan niya maningil. Kaya nagpupunta akong Laloma. Bata ako pa, 9 years old. Pupunta ako doon, meron akong listahan. Tapos maniningil ako. Sisingilin ko yung mga pautang. Pati doon sa kanto namin, ganun. Kaya niloloko ko. Kasi syempre pag bata ka, di ka pa gano'ng marunong, di ba? Gusto ko tulong gising. Oo, tutulong gising. Tapos pinapipirma ako. Kumbaga parang, ito na singil ko. Bawa nagbayad ng 80. Tapos pipirma ako sa kanya, pipirma rin akong ganun. Tapos gagawin ng mga gagayahin yung pirma ko. Ang problema, nakikipag-away ako dahil wala akong pirma dito sa hindi pa bayad. Hindi pa bayad. Pero ginagawa, dinadaya yung pirma ko. Kaya bata pa lang talaga ako. Medyo mulat na ako sa kalakaran sa kalye. Tumagal tayo sa dilim, laman tayo ng nightlife. Now it's time to live the light life. Let's have San Mig Light with the sun out. Hindi lang panggabi ang bonding natin. Any hour is now happy hour. As you drink up the light life, kumagaan ang feeling. Ang katapusan ng bawat kwento, may inuumpisa ang bago. Get into the light life. San Mig Light. Si Lola Matilde, ano siya, di ba? Ano siya? Deboto ng Nazareno. Deboto ng Nazareno. Tapos, ikaw, malapit din ang mo sa Nazareno. Sa kanya ko nakuha yung pagiging deboto ng Nazareno talaga. Sa kanya? Oo, bata pa lang talaga ako. Ang santo namin, Nazareno. Lagi ako sinasama ng lola ko sa Quiapo para magsimba. Kaya deboto kami ng Nazareno hanggang sa nagbinata na ako. Nung nagbinata na ako, pag nagsisimba ako doon, sabi ko laging dalawa lang ang pinagdadasal ko. Una, bigyan ako ng trabaho kahit ano. Kahit hindi ako matulog, gagawin ko. Kasi oportunidad, wala talaga eh. Pangalawa, totoo sana magkaroon yung girlfriend ko. Magkaroon yung girlfriend niya! Nagbibilang na! Awa ng Diyos! Pero naging mabait naman sa akin. Naging mabait talaga yung Nazareno. Talagang... milagroso talaga. Binigay niya talaga lahat. Actually, yung tirador, hanapin yun. May isang istorya doon na yung ginawa mong eksena. So sabi ni Direk Brillante, kukuha siya ng top shot. Oo, wide. Ang bihira kasi nakakahawak kay Poong Nazareno. But ito, ginawa mo to, yung may isa kang ginawa na kasi, tumalun ka? Paano yun? Ang nangyari kasi nun, pagdating ko dun sa set, ako, Direk, anong gagawin natin? Mga magdanakaw kayo dito, gano'n, mga snatcher, mandurukot, gano'n. Anong gagawin ko, Direk? Sabi niya, aabangan natin dito yung Nazareno. Dati dumadaan kasi sa bridge, di ba? Dumadaan pa yun. Aabangan natin yung pagbaba sa bridge. Arthur. Oo. Pagkatapos, ihagis ka namin dito, susubukan mong gagawin mong lahat para makarating ka din sa Nazareno. Wide shot. Wide shot. Sabi ko, Direk, may namamatay dyan Sabi ko, totoo yun. May na-stampede dyan Totoo yun So, nandun ka. So, papasok ka ngayon. Ito na ngayon. Di, okay. Okay na, bumaba na, inabangan. Roll. Action. Hinagis akong ganun. Pag-agis akong ganun, di ko talaga na, case ko, para akong lumalangoy sa dagat ng mga tao. Sa kuluhan ng mga tao. Oo, talagang hindi mo maintindihan, nakapaa kami yung mukha nila, nakapaa ako Kasi pag nandun, di ka pwede nakachinelas o nakasapatos, nakapaa ka dapat. Ganun ako. Hindi ko na malas, sobrang layo, narating ko siya. Pag ganun ko, naabot ko. Pag ganun ko, laglag agad ako. Di ko nalaglag ako, tapos doon na. Para na siyang pumunoy ng mga tao. Hindi na ako makahinga. Sabi ng mga tao sa akin, taas mo kamay mo. Nung tinaas ko yung kamay ko, hindi ko na malayan. Dahan-dahan, gumanon ako. Hanggang sa kalabas ako. Naka-exit ako. Ito ngayon, teka, bago mo ituloy yan. Yung sa kwento niya, ang daming dinaanan, di ba? Hirap. Naabot, blessing yan. Blessing, naabot mo si Poong Nazareno. Ito maganda. Ito ang punchline. Tapos na. Punta na siya kay Direk. Takbo ko Direk, ano, kamusta? Ito, preview kami lahat. Pag-preview namin ganun, nasapawan ako. Kumbaga yung paghawak ko hindi nakita. Kasi ang dami, sapawan kami. Tapos sabi kong ganun, paano yan? Ganun. Sabi ganun, kita ko kayo, sabi ganun. Isa pa, take 2. Sabi kong ganun. Para magka-idea kayo ulit Take 2. Live talent.
wala akong pakialam yung ibang tao kung ano nangyayari. So, kung katulad nun, pag baka mamatay ka na dyan, bahala ka na. Malay nila na nagsushooting pala kayo. So, ganun po kadelikado yung ginawa ni Coco. Nag-uumpisa pa lang siya. Tapos, dito na nga, di take two. Sabi ko gano'n, syempre may pride ka na rin. Sige, nahawakan ko eh. Sige, direct, isa pa. Ito, abangan natin pagpasok. Para mas maganda, nakataya pa yung simbahan, di ba? Okay. Ito na, kakagulo na yung mga tao. Dito. Pag ganun ko, binuwat ako, inaagis agad ako. Pag-aagis sa akin, wala. Diyan lang, laglag agad ako. Wala, nalaglag ako gano'n. Wala na, hindi na kaya talaga. Powerhouse Wireless Series. Interchangeable batteries. Longer battery life. Aluminum cover. Powerhouse Wireless Series. Tough tools for top jobs. Umpisahan na natin. Magka-level na. Ganda pa yung view. Ito yung working area. Pwede na pelikula mo dito. Pwede na yan. Sobrang ganda lang ang ano nyo ah. Parang ako na sa Amerika. This is Patrick. Nice to meet you. Muntik ka mag-OFW. O bakit ka naman bumalik sa Pilipinas? Galing akong Canada. Pag galing kong Canada, kasi talaga di ba sabi ko nga, hindi talaga pag-artista ang pangarap ko. Gusto ko makapagtrabaho abroad. Sumubok ako ng OFW talaga. Lagi ako pinipigilan ng mga producer. Hanggang one time, tumalon ako sa Alberta, Canada. Tapos yun nga, sumubok ako doon, 9 months. Walang nangyari. Na parang hindi pala siya ganun At wala kang papel nun? Walang papel. Wala, nung bumalik ako, parang nahihiyaman ako. Pero kailangan ko tanggapin. Wala nangyari sa akin. Kaya ako sama sa festival. Akala nila gusto. Wala naman akong naiintindihan sa festival. Award, award. Oo, kasi basta wala, mabayad. Tosgas pa. Hindi. Ito, ang ginagawa ko nun, ko, binibigyan kami ng per dime ng producer. Kumbaga ito yung pangkain nyo, hindi ko ginagastos. Ang ginagawa ko, pag nasa hotel kami, free breakfast pag hotel, di ba? Kakain ako doon ng marami ng breakfast. Tapos bago naggagawa ako ng maraming sandwich. Tapos yung mga prutas, binabag ko. Tapos yung natatandaan ko... May pakimkim eh. Kasi di ba miskarte eh. Abilidad talaga eh. Kasi natrauma ako sa binili kong tubig. Mahal. Relate ako doon na tubig na to. Nyumanyanga ka lang sa gripo, pwede ka rin. Kaya ang ginawa ko ng kids ko, bumili ako ng isa. After that, di ko na binitawan yun. Ginagawa ko, kasi sa abroad naman, kahit sa mga CR, yung mga portalit dito, malinis sa kanila eh. Doon ko na lang nilalagyan. Or kunyari, kung magbe-breakfast kami, pinupuno ko na lang ganun. Kasi nga sabi ko, bibigyan kami ng per dime, uuwi ko to. Ipon. Kasi yun ang inisip ko, ito bayad nyo sa akin, di ba? Parang sayang eh. Pero talaga, ang target ko nun, makahanap ako ng tao na magpapatira sa akin para makatalon ako. Every time na, nakailang bansa ako eh. Tapos laging yun ang inaano ko, laging yun ang pinipenetrate ko. So iniikot mo yung mga bansa. Oo. Tanong, eto, ba't di ka nag-asawa? Hindi ako makapag-communicate. Bakit? Alam mo, nung nasa Amerika ako, ganyan. Ewan mo, nasa to. Di ba, meron kang babies. Makikita, wow. Ang puti. Kaya lang, ang problema, paano ka approach? Pareho tayo masama mag-English. Hindi mo mahiritan. Tayo, mga punchline natin, di ba? Meron naman tayo pangkalawit. Kaya lang, paano kaya to? Akala nila bata ako, kasi ang liit ko. Tapos siyempre wala ka pa naman ganun, di ba? Jolog si mga suot mo. Tapos hindi ko makalimutan, nung nag-Canada ako, ilan lang yung damit kong dala. Kasi siyempre wala ka naman
Yung nilaban ko, yung di ba meron silang dryer. Yung mainit. Nagliitan yung damit ko, tapos parang naghangin. Galit na galit ako dun kasi ngayon lang yung damit ko. Ba't Hindi siya good for pa? yung anong tawag dyan sa washing machine. May mga, hindi ko rin alam nung araw Di yun ba, ha. yung mga Iba-ibang ganun tela. May kanya-kanya sa Oo. washing machine. Oo. Kaya yun, yung sabi ko nga, gustuhin mo man, kunyari, may nakita kang wala eh. Oh, kasi, moreno ka eh. Ako po, isko mistiso. Pero, si Coco, moreno po siya talaga. Talagang magandang kulay na brown. Akala ko dati, nung pinanonood kita, akala ko may foreign blood ka. Sabi nila, may lahi daw ako. Sabi ko, wala, lahi na tundo. Tambay lang sa kanto. Yan marami nagsasabi. Nung mag-umpisa ako sa DATS, nakita ko ni Kuya Germs. Sabi anong lahi mo? Hindi ko po alam eh. Hindi mo ba inaalam yan? Sabi ko, pagka wala ako kang makain, hindi mo na hindi lahi mo. Ang iniintindi mo kasi, gising, hanap ng pizza, tapos log 2. Yun lang ang buhay mo, kaya hindi ko namin naintindihan. Pero sa totoo, yung siyempre, minsan, ang harap ka, OFW, gusto mo umahon sa buhay, doon ka na nag-artista. Oo. Talagang nag-full blast ka na ng artista. Nung nakita ko na, nung nag-Canada kasi ako, dahil akala ko para siyang Amerika. Na pag basta akala ko kasi yung mindset ko nun, yung TNT, di ba? TNT. Oo, basta ganun. Yung TNT, tago ng tago. Akala ko lahat ng bansa ganun. Nakatapos ako ng college. Pero sabi may ko nga... diploma ka. Tapos HRM ako. Ang advantage ko, ang ganda ng reputation ng mga Pilipino sa Canada kasi alam nila masisipag. Kumpara doon sa maabilidad. Kumpara sa ibang bansa. Sa ibang barko, ang seaman, gustong-gusto ng mga... Pinoy pa rin. Pinoy kasi, halimbawa, maestro amo, makinelyero, o kaya messboy. Kahit yun lang yung trabaho niya, gagawa pa siya ng extra. Kasi yung iba, sa yung ibang mga lahi, pagtapos na yung oras, tapos wala na. Ang Pilipino kasi, tatapusin yan. Overtime nila yan. Kahit walang bayad, tatapusin nila yan. May malasakit. Saka may puso. Saka pag nagtrabaho tayo, pupuliduhin natin. Kaya naglalas ang mga OFW natin sa abroad. Tumatagal, nagugustuhan. Kaya ngayon, kinukwento mo kanina yung Japan, di ba? Kaya gustong-gusto tayo ng Ponjaps. Dahil ang bilis natin natututong mag-Nihongo, di ba? Tapos, ma-PR tayo, maasikaso. Pag nagpupunta ako ng Quiapo Church, pag nagdadasal ako, ang hinihiling ko lang na, bigyan niyo po ako ng trabaho kahit ano. Imagine mo. Kahit hindi ako matulog. Now, mayroong bagong show na ilalabas. Batang Quiapo. Talagang ang tadhana talaga, no? Hindi mo talaga masasabi. So itong Batang Quiapong ito will be the next TV show ng ABS-CBN. So nagsushooting na kayo. Opo. At siya rin ang magdidirect. Alam mo, Coco Martin. Hindi, alam mo, totoo lang. Hindi ko rin naintindihan. Meron akong, naabi ko nga ito dun sa probinsyano ko na-discover sa sarili ko. Kahit nagsisimula ako, bulong ako ng bulong. Yung, gusto mo i-express yung sarili mo. Hanggang sa nagiging kaibigan mo yung mga writers, hanggang nakikita nila, may point siya. Hanggang sa nagkakatulungan na kayo, hanggang sa napunta na ako sa creative. Tapos, isang araw, parang sabi kong ganun, gusto ko sumali sa Metro Manila Film Fest. Kasi lagi ako sumasali, lagi ako may katandem eh. Baga marami talagang tumulong sa akin na, kasi syempre mindset ko nun, wala namang manonood sa akin kasi okay ako sa indie, okay ako sa TV. Ibang usapan ng mainstream kasi magkakaibang mundo yan. Hindi porket okay ka sa indie, okay ka sa TV at sa mainstream. Magkakaiba yan. Basta gano'n, sabi ko, gusto ko talaga, sabi ko, pangarap ko, sabi ko, gusto ko, every Christmas, nandun ako. Magsasali ako. Sabi ko, anong unang gagawin ko? Sabi ko, Panday. Sabi ko, kumbaga sa legacy ng FPJ, di ba yan? Saka classic yun. Yun na nga. Sabi ko, sino magdidirect? Hindi ko naiintindihan sarili ko. Di ba, ewan ko, I'm sure ganun ka rin. Yung meron kang gusto, pero hindi mo alam pa kung kaya mo. Di ba na parang, gusto ko mag-direct pero hindi ko alam kung kaya ko. Saka hindi ako nag-aral, wala akong alam sa technical side. Sabi ko ganun, ang alam ko lang magkwento. Tapos sabi ko ngayon sa mga kasama ko, sabi ko, sino magpo-produce?
Ayoko naman makaano pa ng tao. Yung makapamerwisyo pa. Hanap damay. Oo, hanap damay. Di ba? Sabi ko ganun. Sabi ko hindi. Sabi ko, susugalan ko na sarili ko. Ako nag-produce. Ngayon, tapos sabi ko, total ako na nag-produce. Kahit sumablay to, ako na magdidirect. Yun, dun ako nag-ano. Tapos first day, hindi ko alam yung gagawin ko. Yung gagawin ko kaya, paano kaya yung camera? Hindi ko naiintindihan yung mga lente. Kung anong tawag sa lente. Basta alam ko lang magkwento. Pero alam mo, parang magic yes ko. First day ko, parang hindi ko first time. Pagtungtong ko sa... Pero nung papunta ako doon, dasal ako ng dasal. Pag-apa ko sa set... Nasapian ka na? Nasapian na ako. Dito tayo. Tapos hindi na ako humihinto. Gusto ko collaboration. Gusto ko yung nakikinig ako sa... Ano ba yung... Bawa may nag-suggest. Ang ganda niyan. Tara, ano natin. Kasi para mas lalo mapaganda yung... Saka mas natural. Now, action star. Masasabi mo ba na ikaw ang last action star? Hindi. Hindi ko nga masabing action star ako eh. Kasi nga, base sa mga teleseryeng ginawa ko, ang gusto ko talaga drama. Pero nadala ka na lang nung pagkakataon. Di ba, dumating yung point na wala nagpo-produce ng action. Kasi mahal. Sobrang mahal. Sobrang mahal. Di, sinubukan nila ako. Kasi sa unang teleserye ko sa, di ba, Tayo Muna, Ligaw na Bulaklak. Pero nung napansin ako sa ABS, yung soap ko na Tayong Dalawa, kontrabida ako dun. Nagulat sila na parang yung siguro yung management na kontrabida siya. Ba't siya kinakapitan ng mga tao? Kasi nakita yung dynamic namin dun ni Tita Gina Pareño na maglola kami. Siguro, sabi mo nga, nakarelate. Ako kasi nakaka-relate ako dahil laki ako sa lola Lola's boy ka eh. Kumbaga, kaya ang dali magkwento. Tapos di kinagat ako doon, napansin ako. Tapos binigyan ulit ako, puro kontrabida. Kontrabida ako lagi ni Gerald eh. Kontrabida. Tapos, after that, parang subukan kaya natin siya. Binigyan ako ng unang break ko. Ano yan eh, minsan lang kita ibigin. Ang leading lady ko si Maha. Dalawa ako, isang bida, isang kontrabida, kambal ako. Nag-click. Galing. Sinubukan muna. Ang galing na nakaisip nun, ha? Kung kakagatin. Kung kakagatin, kasi kontrabida ako sa galing indie. Saka ang tingin nga sa akin nun, gold star ang tingin sa akin nun. Kasi nga galing ako sa masayista. Huwag kang magalala. Nakaka-relate ako. Parang ano to eh. Parang kami si Ninoy eh. Ninoy, hindi ka nag-iisa. Pareho kami halos eh. Kasi tingin din sa akin. Ang tawag pa nung araw. Bomba star. Bomba actor. Hindi sexy lang. So yun. Pagkatapos nun, nagdire-diretso na. Action na, papunta na doon. But pwede ka pa rin tumanggap ng drama. Actually, dito ko lang naman talaga napatunayan sa sa probinsyano na gusto ko ng tao sa action. Pero hindi ko siya inaano na, ay, action star ako. Bakit? Kasi una, yung ang liit ko. Parang, wala sa akin alam mo magaling sa'yo? Nakikinig ka sa viewers. Kahit na, halimbawa, yun nga, gusto mo drama, kaya lang, itong gusto ng tao makita sa akin. So, yun isang key element sa success mo, na nakikinig ka sa tao, tapos nag-i-evolve ka. Hindi ka tumitigil matuto. Nakikinig ka rin sa tawag ng pagkakataon. Parang yung ito, like kunyari, yung Batang Quiapo. Kasi after probinsyano, nung probinsyano pa, sabi kong ganun. Ang dami ko kasing concept. Sabi ko, ito gusto kong gawin. Sabi ko, kasi after yung probinsyano kasi, di ba, pulis ako. 7 years, di ba? Sabi ko, ayokong gagawa ko ng next show. Tapos parang sasabihin ng mga, nakita na namin yan, napanood na namin yan. Or yung, alam na namin yung karakter niya. Parang, hindi, maganda ko itong Batang Quiapo, ha? Maniwala ako, Batang Maynila ako, kaya maraming pwedeng kapulutan ng aral. Pag ang tama, mali, di makagalaw, wasak, kumukuhit, sakit ulitin. Ang Red Horse Beer, kapag ang lasa, ang sipa, tama, kayang sumabay para sa isa pang bote. Sarap ulitin ng lakas ng tama pero di wasak. At saka magandang istorya yan. Ibang-iba yung Batang Quiapo, ibang-iba yung karakter ko. Yung mga artista kasi halos lahat. Guess ko nakatrabaho ko kasi 400 plus ang nag-guess ko sa probinsyano. Siyempre, hindi mo maiiwasan na kahit yung cast ko ngayon sa Batang Quiapo, nakatrabaho ko na sila, nag-guess ko na sila. Kaya sabi ko nga gano'n, pero yung mga character, iba. Ibang experience na sabi ko nga di ba, ngayon nag-a-adapt tayo sa mga Korean telenovela, gano'n. Nangangarap ako na sana mapansin din tayo. Kasi gusto kong ikwento anong kultura ng mga Pilipino.
ng Pilipinas. Ito naman tayo naman yung mag-share. Di ba? Yun yung gusto kong i-ano eh. Excited ako kasi batang Maynila tayo. So alam natin yung mga kwento ng mga kababayan natin doon. And we're very excited na na maikwento yung mga istorya ng mga batang Quiapo. Powerhouse Wireless Series. Interchangeable batteries. Longer battery life. Aluminum cover. Powerhouse Wireless Series. Tough tools for top jobs. Dati, Batang Novaliches. Actually, Batang Nova. Tapos naging Batang Canada. Tapos naging Provinciano. Ngayon naman, Batang Quiapo. Meron tayong game. Special game. Panchilax lang. Game ka ba? Game! Sigurado ka? Ito na. So, dito kami sasagot. Susulat kami, sabay namin. Ipapakita sa inyo. Tiyan natin kung sino ang tama sagot. May score. Kailangan within 20 seconds. Okay. Now, unang tanong. Ano ang tawag sa laro ng Jolene kung saan sinushoot ang mga Jolene sa butas ng lupa? Hindi. Oo, tama ako Jolens. Hindi Ikaw? Jolens eh. Nakalimutan ko nga. Kasi yun eh. Tamaan third beat. Jolens. Hindi, pag tinamaan mo. Pero pag sinushoot, hindi eh. May tawag dun eh. Time's up. Wala. Anong tama sagot? Jokuleling. Napakasama naman yan. Alam mo, kita mo, natawa kayo. Alam niyo yung ibig sabihin ng jokuleling? Joko. Joka. Jokaleleng. Iba na sa utak mo eh. Ibang laro yan eh. Ibang laro yan eh. Jokaleleng pala. Walang nanalo sa first round. Let's go now to second question. Anong department store sa Cubao ang may palabas sa itaas na mga mannequin na gumagalaw kapag malapit na ang Pasko? Ay, alam ko to. Nagpupunta kami dyan eh. Ay, walang budget? Walang tinta. Okay. Rustans. Di ba? Ang tama sagot ay... Si Oni! Wala. Alam nyo kasi, pang-isitan recto ko. So, 1-0. Ay, wala. Yan. May budget na. May budget na. Okay. 1-0. Lamang si Coco. Next question. Anong bubble gum ang may libreng maliit na comics? Naku, dream ko to. Hindi, Kasi nung araw... Isa Tarzan eh. Kasi ako yung bilog, yung cherry ball, yung basag na panga mo, hindi paubos yung ano. Okay, sagot. Ready?
5, 4, 3, 2, 1. Basuka. Basuka. Tama ba? Ako hindi ko alam. Basuka, Joe! Tama rin tama ako. siya. Basuka. Yun. Ito yung basuka. Yan, diba? Kudrado yan eh. Pink. Pink. Tapos nakabalot yung comics. Titirahin mo yun. Tapos babasahin mo. Okay. 1 all of 3. So, tayo kami. Okay. Ano ang pangtapos ni Voltes 5 sa kalaban? Sorry. Alam ko, sumisigaw lang siya. Nakalimutan ko na. Ano ba? Ewan ko, sana tama to. 4, 3, 2, 1. Let's bolt in. Ano? Espada! Tama! Laser sword, yung bibiyakin na ganon. Tapos, ayun. Boom! Panalo si Coco Martin. Panalo ang Batang Quiapo. At sigurado ako, panalo na naman sa rating ito. Okay, ito ang susunod nating game. The second game of our show. Tongue Twister Challenge. Yan ang pinaka-problema ko sa buhay ko. Kapag nasabi mo yung sentence ng 5 times, 5 beses, in 20 seconds, meron kang regalo sa akin. Unang tongue twister, minanicure ni Manay ang manika ni Memey. Ready? 20 seconds, 5 times. Time now. Minanicure ni Manay ang manika ni Memey. 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 Yay! Betsa talaga! So, nagawa niya. Ang una niyang regalo ay sigurado ako gagamitin mo to habang nag-shooting. Malaking tulong yan. Motka. Pang-motka sa Kodli. Ito pang masahe pa yata. Yan, Yan, sa paa. Ito pa ba to? Pwede yan yung sa talampakan. Tapos dito. Tapos motka to this. Thank you. Okay. Tongue twister number 2. Binatuta ni Bentot ang bibe na bumabayo ng bubuyog. Parang kayo ko na narinig itong mga tongue twister na to. Kalahin mo yung bibi, niyayari yung bubuyog. Okay, ready, set, 5 times in 20 seconds, go! Binatuta ni Bentot ang bibe na binabumabayo ni bubuyog. Binatuta ng Bentot ang bebe ni Bumayo. Binatuta ni Bentot ang bibe na bumabayo ng bubuyog. 3. Binatuta ni Bentot ang bibe na bumabayo ng bubuyog. 4. Binatuta ni Bentot ang bibe na bumabayo ng bubuyog. Binatuta ni Bentot ang bibe na bumabayo ng bubuyog. Yan! Madali! Batang kepu ka naman eh. Alam mo ba yung kepu? Kepu. Sakay na. Draw pa. Oy, 10 piso lang. Okay, dahil sa ikaw ay Batang Kepu, meron kang Good Morning Towel. Yan ang mga gusto nito. Ginagamit ng ating mga deboto. Di ba? Pang naspo. Pangatlong Tongue Twister Challenge. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa sapa, suot ang singsing at sapatos. Okay? Ready? Time starts now. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa sapatos, sa suot ang singsing at sapatos. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa suot singsing sapatos. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa sapatos, sa suot ang singsing na sapatos. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa suot ang sapatos. Hirap. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa suot ang singsing at sapatos. Sinabi ni Susie kay Santa Claus na sisisid siya sa suot ang singsing at sapatos. Ang hirap. Ang
Ang hirap! Kahit ako! Nalulunok ko yung laway ko. Ang hirap naman talaga ng pinagkagawa nitong mga to eh. Okay, palapakan natin! Dahil yun ang pinakamahirap, nagawa ni Coco, pinakamahal. Na regalo ang bibigay namin sa iyo ngayong gabi. Pinakamahal, sa sobrang mahal, maiiyak ka. Ito, sibuyas. Sa sobrang mahal. Sa sobrang Oy, pwede na itong ialahas. Yan nga natin. Bagay kaya? Nako. Pwede. Sa sobrang mahal. Alam mo yung sibuyas, maganda istorya nito ngayon eh. Nung araw, yung sibuyas, pag binabalatan mo, naiiyak ka. Ngayon, yung sibuyas, nakikita mo palang naiiyak ka na. Ayan, regalo namin sa'yo. Thank you. Yun, palakpakan natin. Ako matutuwa. Oy, GC Coco Thank you very much, Thank you, Kesko. Nako, we're really proud and happy tonight. I hope yung ating mga viewers nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe and press the notification button kung kayo nasa YouTube. Kung kayo naman nasa Facebook, follow us and share. Ko, imbitahan mo sila. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon ng Discovery Night. At Kesko, maraming salamat dahil sa pag-imbita mo sa akin dito. Alam mo naman na hindi kita matatanggihan at napakalaking karangalan para sa akin. At sa lahat po ng aming mga manonood, sana po supportahan niyo po ang Discovery Night. Tuwing kailan to, Kesko? Papalabas natin every Friday, 11 p.m. Yun. Si Kesko na po nagsabi, sana po supportahan nyo to. Discovery Night po, every Friday po yan. At maraming salamat din po sa lahat ng sumuporta, sa FTJ San Provinciano at sa pelikula namin ni Jody na Love You With An Accent, palabas pa rin po. At sana po panoorin nyo rin ang lahat ng mga pelikula na kalahok sa Metro Manila Film Festival. At sana po abangan nyo po, Batang Quiapo, malapit na. Yeah. Pwede na tumawag. Kepo. Dalawa pa, babiyahin na. Muli, thank you very much sa inyong lahat. Sa ating staff. Thank you dito sa studio. Thank you. Thank you, Scott Media. Thank you very much. Liwanag pagdating ng gabi, lahat na sulok pati dyan sa tabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night.